magandang Huwebes ng hapon mga kapartner. Ngayon po ay ikasyam na sa buwan ng Mayo taong 2024. Welcome po dito sa ating programang Makialam. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Dito po sa DZAR 1026 SMNA Radio ngayon pong araw na ito ng Huwebes mga kapartner. Muli, May 9, 2024. Kamusta po kayo dyan? Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa iba yung dagat. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas. Kamusta kayo dyan? O nasa mabuting kalagayan kayo sa mga sandaling ito ha? Dahil alam natin sa mga panahong ito, bawal na bawal magkasakit. Krisis pa naman, tapos magkakasakit pa. Naku po, kamusta kayo dyan mga kapartner? Ano bang ginagawa ninyo sa mga sandaling ito? Kayo ba ay nasa bahay na ninyo? Nagpapahinga, kagigising lang sa inyong pag-siesta? Kayo ba ay kumakain ng pinaypay? Pinaypay? Ano yung pinaypay? Yun yung uso sa amin eh. Banana Q, kamote Q, o di kayo kumakain kayo ng tinapay, napay. Ayoko ng maruya eh. Gusto ko barbecue, banana Q. Para sa shell. Ano pa ba? Ano bang kinakain ninyo sa mga sandaling ito mga kapartner? Or kayo ba ay nagtitake ng inyong late lunch? At kayo ba ay nasa ilalim ng punong kahoy? Uy, nakalimutan ko, no, dyan sa Guada. May karinderya dyan. Ako, avid viewer po ng SMNI. Oo, bumili ako ng ginataang yubabs. Naku. Magandang hapon sa inyo, sa lahat ng mga laging nanonood dyan, no? Sa lahat ng mga karinderya. Pasimple lang, naka-Bluetooth, naka-wireless earphone. O di kaya ay naka-wireful. Opposite yan ng wireless, wireful. Oo. At kung ano man ang ginagawa ninyo, maraming salamat at kami po ay inyong sinamahan sa mga sandaling ito at live na po tayong napapanood sa pamamagitan ng ating live streaming sa YouTube channel. Bisita lang po kayo sa DZAR 1026 mga kapartner. At bakit walang thumbnail kung nakikita ko ha? Diretso agad. At syempre sa Facebook natin sa DZR 1026 Manila. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mag-follow na po kayo, mag-subscribe na po kayo sa ating official Facebook page dahil alam nyo naman yung una nating Facebook page na may kalahating milyon na followers, abay ginurgur din. Oo, ano bang kasalanan natin? Siguro kasalanan na ang magbunyag. Magbunyag ng katotohanan. Bakit kaya ganyan? Ako po. Bueno mga kapartners, mag-follow na po kayo sa ating live streaming ngayon. Post lang po kayo ng inyong mga komento sa ating live streaming mga kapartner. At sisikapin po natin yung basahin maya-maya. Dahil meron na po tayong magiging panauhin sa mga sandaling ito. Pag-uusapan natin yung ICC. No? Muli na ang tagal nang sinasabi ng Pangulo na hindi siya makikipag-ugnayan ukol dito kasi wala na nga tayo, out na nga tayo. Ito namang isang dating senador, destabilizer mula noon pa, pasimuno ng tawag nito, yung pumunta doon mga awkward sa awkward. Nako po, ito yung laging bumubuhay. Di ko lang alam, bagong trabaho siguro niya pagiging spokesperson ng ICC ba? Si dating Senador Trillanes, mga kapartner, laging. At saka talagang paborito siya ng media. Anything na kanyang sasabihin, meron agad yan breaking news, meron agad yung just in. Pero pag kaugnay sa mga pahayag ni PRRD, wala. Basta mga puna sa pamahalaan ngayon, wala. Naku po. Ang ating pong makakasama, isang political analyst, si Professor Ana Malindog. Prof, maupay na hapon. Admar Villando po. Nako po, ginurgur din yung audio. Okay. Ayan, okay na. Ayan, okay na rin. Pakibati ulit, Prof, kasi nawala yung audio.
Wala ba? Nandiyan na. Kanina, hindi narinig yung pagbati mo. Oo nga, babatiin ko muna ikaw. Magandang hapon sa iyo, Admar, at magandang hapon sa mga nanonood at taga-subaybay ng iyong programang Makialam. At syempre, babatiin ko ang pastor natin, si Pastor Kibuloy, kahit asan ka man, just, Oh, you're fighting, be healthy, and, God is always with us. speaking of Pastor Apollo, alam mo yung mga disinformation na kumakalat, no? Dahil naglabas na ng pahayag ang kampo ni Pastor Apollo na yung 19 na sinasabing nakapangalan sa kanya ng mga baril, abay lima lang pala doon ang natitira na nasa kanyang posisyon. At yun nga ang sinurrender kahapon. Pero alam mo yung media, talagang ini-SS hindi inilahad yung lahat na kesyo, ganun yung bilang ng mga baril na nandun kay Pastor. Pero una na lang inihayag at sinabi, yung the rest, 5 lang yung sa kanya, the rest ay yung ibinenta na with proper documentation na ibinigay din sa pulisya. Abay, hindi nila kinuha yung ganung detalye. Tapos ngayong araw na ito, abay, nagja-just in pa sila. Matagal na sinabi yan. Ako ay nagtataka talaga. At yung naratibo ni Senadora Hontiveros, yun lagi yung bukang bibig nila. At kesyo, meron daw private army. Naku po, bakit kaya ganun po, Prof? Kasi hindi sila nabubuhay sa Earth. Nasa Mars tayo mga yan. Hindi nila alam yung alam mo yun, parang selective masyado yung reporting ng karamihan ng media pagdating kay Pastor. Yung mga pulisya na mismo ang nagsabi, kasi nabasa ko kanina, sinasabi nga na 5 na i-surrender na yan at properly documented siya. So ngayon, yung ibang media parang tinatry nilang ikutin yung issue para lumabas na may something wrong. Sabi ko, grabe ko mga to, para namang they're really insulting the intelligence of the Filipino people, all these people, especially si Hontiveros. Minsan dapat itong si Hontiveros talaga, kailangan na tong, bakit nga ba nananalo yan, Leche? Oy, isi. Yan yung paborito ni Professor Ana Malindug, kasi leche flan. Hindi kasi waray ako Ang waray ganun. Oo nga. Ano lang yan, expression. Oo. Leche. Leche Ganun flan. kami sa mga waray Pero ito, expression lang yan. Prop, ito muna, pag-usapan muna natin bago yung distab plot, yung controversial. Kasi nagtataka ako, di ba? Unang pumutok, itong gentleman's agreement, secret deal daw. Ngayon, ang lumalabas, kasi sabi, secret deal, nagbigay ng paliwanag ang dating Pangulong Duterte na walang secret deal. In fact, 2019, sa kanyang State of the Nation address, nabanggit ni Pangulong Duterte ito. Yung sinabi niyang nag-usap sila with Chinese President Xi Jinping. So makikita natin consistent sa paliwanag si PRRD. Ang hindi lang consistent yung kasalukuyang administrasyon. No, ngayon meron na namang issue. Kasi 'di ba gusto nilang imbestigahan sa Kamara yung secret agreement. Tapos ito ngayon, may lumabas, nagbigay ng pahayag ang Chinese government na meron palang latest na usapan way back 2023. Aba, ito yung latest. So ngayon, sino ngayon ang may secret deal? Kasi hindi sila nag-uusap ng matino. Kasi ang nakalagay doon sa transcript, ang kausap ng Chinese government ay Westcom. At Westcom. Meron siyang tinanong kung alam ba ni higher ops nito, higher officials niya. Yes, alam, ganito, ganyan. Tapos, biglang bawi. Wala kaming ganyan. Hindi namin alam na merong ganyang usapan o ano yun, tawag doon, 1+1 deal or new... 1+1 deal, the new model. New model, ganito, ganyan. Tapos, nagbanta na ilalabas yung audio. Hindi pa kasi ayaw maniwala doon sa transcript. Audio na lang. Yung audio na lang. Nagtaka ako kasi ang binanata na, baka labag yan sa batas. Saglit lang. So, kung dinidinay ninyo na merong ganyan, tapos babanggitin nyo, labag yan sa batas, naguguluhan ako, nalilito ako, Prof. Ana. Ano bang punto mo rito?
Naku, nawala si Ma'am Ana. Narinig ata ng ating mga tinatalakay ngayon na nagurgur bigla. Ay, Prof. Ana, balik po kayo. Nawala po naku, nawala si Prof. Ana. Anyari nito. O sige, balikan lang natin si... Ayan, Prof. Ayan, oo. Sige, go. Nasundan ko yung ano mo, yung sinasabi mo about the, how do you call that? Kung sinasabi nilang labag sa batas, i-continue mo lang doon. Yun nga. Kasi, ayaw nilang i-confirm eh. Wala daw nangyaring ganon. Do meron ng transcript na inilabas na pag-uusap ng Westcom, Western Command. Yan yung nakakasakot dyan banda sa nakaharap sa South China Sea, West Philippine Sea na unit ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon kasi ayaw maniwala, nagbanta na maglalabas na lang ng audio, abay nagsabi na labag yan sa batas kasi wiretapping yan. Ano ang katotohanan? Ayaw niyong aminin na merong ganyang usapan. Tapos kung ilalabas naman ang audio bilang dagdag katibayan, sasabihin niyo na naman na labag sa batas. Ano ba talaga, kuya? Prof, ano bang nakikita mo rito? Yun na nga. Kasi ganito dapat maintindihan ng ating mga kababayan, no? Hindi kasi, na-provoke din ata kasi ang Chinese Embassy or yung China side. Kasi nga, matagal nang sinasabi na, una, yung about gentleman's agreement. Prof, sinasabotahe yung ating internet, Prof, ha? Hi pala kay Nars13 dyan sa Singapore. Si Advent 456 model, parang si Honti. Bangag kasi kausap ng China, pati yung kano dyan sa DND. Nako po, isip. Yun nga, kasi may transcript. Lumalabas ngayon na tawag nito, meron din silang usapan. So ngayon, sino yung may secret agreement? Secret deal? Alam nga naman makipag-usap si Westcom na walang approval mula sa kanya mga opisyal. Mula sa AFP chip, DND chip, NSA chip, at kung ano pang klaseng chip na nasa itaas sa kanya, makikipag-usap siya. Diba? Lipat lang daw. Naku, lilipat na siya. Okay, sige. Antayin na lang natin. So yun po, no? Naalala ko, nung pinatawag ang Chinese Embassy, tinanong ko, meron ba talaga kayong ganitong napag-usapan with former administration? Inamin ng Chinese Embassy na meron niyang ganon. As is where is yung status quo, no, sa previous administration. Tapos naniwala ang Pangulo. Naniwala ang kasalukuyang administrasyon. Naniwala sila sa China. Tapos ngayon, yun nga, iimbestigahan na raw nila. Tapos lumabas ngayon yung issue na ganito, na meron din palang usapan ang ating government, particular na yung Westcom ng Armed Forces of the Philippines, Western Command kumbaga, at ang diplomats ng China, na meron din daw silang new model. New model and 1+1 deal. Tapos, hindi na naniwala ang ating pamahalaan, dinideny na nila. Yung una, basta pabor sa kanila yung naratibo, talagang parang kagaya lang yan sa survey. Kung pabor sa kanilang survey, pupurin nila yung nag-survey. Talagang, patunay ito na nagsusumikap ang ating pamahalaan, kaya ganito ang grado na ibinigay. Pag pabor sa kanilang survey, pag hindi pabor sa kanila ang survey, ayun na, doon na. Doon na magkakaproblema. Di ba? Napansin niya yan? So parang ganito din yan. So after nitong pag-uusap, nagsabi si Chinese government, naglabas ng transcript, ganito, ganyan. Alam na mga, dinideny. Ngayon, dinideny na ngayon kahit nagaling na ito sa Chinese government. Na ngayon nagsabi na maglalabas na ng audio, paglabag na sa batas. Di ba? Prof, eto na, baka hindi na tayo. Mas maganda to kasi cellphone na ito. Ayan, sige Prof, patuloy. Okay, ulitin natin yung tanong mo. Kasi ganito, nung una, sabi nila may secret deal daw si Pangulong Digong
ang nakakainis doon yung tinatawag mong secret deal. Wala naman. Kasi ang ano doon, may agreement na yung fishing rights dyan sa Scarborough Shoal, nag-usap sila ni President Xi Jinping na sinasabi nga nila na, pahintulutan mong mag-fish yung ating mga kababayan na mangingisda dyan. So naayos naman yon. Tapos dapat magkaroon ng magandang usapan kung paano ang resupply mission para hindi magulo at ma-maintain mo yung peace and stability in the South China Sea. Kasi lahat naman talaga ng claimant states, including China, yun ang gusto na wag maging magulo ang South China Sea at wag magkaroon ng kiskisan na aabot tayo sa gera. So kaya yung inaano ni President Duterte, sige, ayusin natin. So kung titignan mo, panahon ni President Duterte, wala ka talagang makikita na kiskisan talaga na sobra, na aabot ka doon sa pangangamba na magkakaroon tayo ng military confrontation. However, you have also to emphasize that during the time of Duterte, walang nawala na ni isa sa mga kiniklaim natin dyan sa disputed South China Sea. Unlike the time of Pinoy na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Hanggang ngayon hindi na sa atin yung yung upper hand dyan sa Scarborough Shoal. That is a fact. Okay. Now ngayon, masyado nilang hinahype na may secret deal para lang magkaroon ng propaganda against President Duterte. Ngunit nag-backfire ito. Kasi sinabi nga ni Digong na walang ganon. At naipaliwanag na rin yan. Nagpaliwanag ako dyan sa ilang beses at marami pang ibang nagpaliwanag dyan. Ngayon, ang problema, sinabi din ni BBM na, this is so horrible. Horrible. Na may deal daw si Nakakatakot Digong. daw, nakakatakot. Nakakatakot, ganito, ganyan. Ano nangyari? Anong sinabi niya? Ni-resend niya o ni-revoke niya lahat whatever agreement daw mayroon ang previous administration with China. So resended na yon. So yung issue na yan na tinatawag nilang secret deal, whatever deal that may be, is moot and academic na yon. It doesn't matter anymore kasi ang current president mo, ni-resend nga or ni-revoke niya. So, hindi na yan dapat pag-usapan. And I really don't know what's the point of congressional hearing on that. Kasi resended na yan. So, it doesn't matter anymore. Moot and academic na. Ngayon, ang interesting na kontrobersiya is itong bago. Kasi naglabas nga ang Chinese Embassy right now ng tinatawag mong transcript. At ang recording ng transcript na yon is January 3, 2024. So that is latest. 2024, kinonfirm ko to eh. Hindi 2023. Hindi, 2024. Kasi naalala ko, unang bahagi, January 2023 nang pumunta sila ng China. Ang PBBM. At saka may mga negotiation, 'di ba? May bilateral talks, may BCM yung tinatawag mo BCM, bilateral mechanism yan ng dalawang bansa nag-uusap para pag-usapan kung paano ayusin yung dispute dyan at paano you maintain the peace and stability of the South China Sea. So may mga pag-uusap-usap. Ang may negotiations na nangyayari. At ang basa ko dyan, kasi binasa ko ng mabuti yung transcript, kung babasahin nyo yung transcript, which is umiikot ngayon sa social media, negotiations na nangyayari. And it's just so happen, I think, that the Vice Admiral Carlos ng Westcom, siya yung parang negotiator ang dating or siya yung messenger. Yun ang dating. Kasi may mga negotiation, kasi dun sa transcript, may na-mention dun na Coronel at Senior Coronel. Pag sinabi mo, that is on the side of China kasi. So, ibig sabihin, may mga back-channeling or may mga negotiation na nangyayari. Tapos, ang side natin, ang nakikipag-usap, ang Westcom. Kasi sa kanilang area yan, responsibility nila yan. So, ang pinag-uusapan dun siguro sa negotiation based dun sa transcript, kung iisipin mo at lalaliman mo yung analysis, is paano nila magagawa ang resupply mission sa Ayungin Shoal or tinatawag mong Second Thomas Shoal internationally na walang mangyayaring kiskisan at very successful. Ang napag-usapan doon, quote-unquote, sa sinasabing the new model. Yung new model na yan, kung titignan mo ang Chinese Embassy in Manila and even the foreign ministry spokesperson in China, lagi nilang ini-emphasize yan na may na-reach na common na agreement between the current administration and China. The current, hindi yung kay Duterte. Sinasabi nga nila, hindi na yun kasi nga moot and academic na yun. So itong current, may na-reach na new model at ang tinatawag na new model is 1+1 para sa resupply mission
dyan sa Ayungin Shoal para maiwasan ang gitgitan at magkaroon ng peace and stability dyan sa sa area na yan at hindi mauwi tayo sa gulo or sa military conflict. So they were trying to negotiate. Based on the transcript, kung titignan mo ang mga sagot ni Vice Admiral Carlos, tinanong kasi siya, is this approved by your higher ups? Ang sabi na yes. Pinangalanan niya doon, SND, the NSA, at saka may isang pangalan na nilagyan ng blanco. I'm not sure who is that. So may blanco doon. Hindi ko alam kung sino yon. Pero it's either higher up pa yan sa SND or lower rank official. Pero napangalanan, yung si Gibo, napangalanan si General Anyo. Tapos, wala ang DFA pero yung dalawang high-ranking official na yan, napangalanan dun sa transcript. At may isang pangalan na nilagyan ng parang itim. So parang kinover siya. So hindi ko alam kung sino yon. Pero dalawa lang yan. It's either a high-ranking official, higher than the SND, or higher than the NSA, or a lower-ranking official. Pero dahil nga binangko, maybe it be a higher official. Kasi hindi mo na may blanco yan kung lower ranking official yan. Diba? So yun. So ngayon, ang problema, kasi kasi na-provoke ata ang China side kasi laging dinideny na may new model. Kasi sa mga statement previously, even before the transcript came out, palaging dinidiin ng Chinese side na may new model na agreement na came out, na na-approve between the two sides. So laging dinideny ng side natin. So ngayon, siguro nilabas nila yung transcript para masabi na hindi kami nagsisinungaling. Ito yung transcript. However, the problem is, dinideny yan ngayon ni General Anyo, ng kanyang opisina, ni Secretary Teodoro Gibo, at saka ng DFA. At ang sinasabi nila na it's only the President who is entitled or who is authorized to engage in an agreement with another country. That is true. That is actually true. However, one thing that we have to remember, hindi directly nagkikipag-negotiate. Hindi ang presidente mismo ang nagkikipag-negotiate sa kabilang side. Kasi may mga designate people yan na nagne-negotiate at nagdidetalye kung ano yung mga points of negotiation. Hindi naman ang presidente. Ang ginagawa nila, kapag okay na yung negotiation between the two sides sa mga designated quote-unquote messenger or negotiators, after nilang makita na okay na, nag-approve na, then they will elevate that to the principal and the principal would say, yes, it's approved. If you really look at the transcript na nilabas ng Chinese Embassy, tinanong si Admiral Carlos, si Vice Admiral Carlos, is this approved by your higher ups? Sabi na yes. Diba? So, ang tanong ngayon, bakit may denial? And at the same time, ito pa ang nakakaano. Kasi we are trying to make a sense out of all these things and we're trying to see the truth. Sino ba talagang nasasabi ng totoo? And one thing, right after lumabas itong issue na to, ano nangyari? Out of the blue, nag-file ng leave of absence si Vice Admiral Carlos. Tapos ngayon, may mga alleged na sinasabi na na-dismiss na siya sa trabaho. Hindi ko alam kung totoong na-dismiss. Ang alam ko, nag-leave of absence niya. But based on the commentary of June Abines kanina sa Facebook, parang sinasabi din niya na allegedly baka dismiss na sa kanyang trabaho. Nako po. So cannot be reached for any kind of comment. Siya yung may alam dito talaga kasi siya ang nagipag-usap. Tapos ngayon mayroon namang ang defense ni Gibo is wiretapping. Now if you accuse the Chinese side of wiretapping, it also means if you really think carefully, if you're a lawyer, you will also think that maybe that is really true na may transcript at may recording kasi you will not accuse them of anti-wiretapping kung walang nag-i-exist nga na recording. That's subliminally admitting it. So sabi ko, bakit wiretapping? Bakit may mga ganong, sabi ko, wiretapping? A question mark. And another thing is, Anyo saying na this is ridiculous, this is a lie, and blah, blah, blah. Antarella was saying, this is a fabricated lie. Ang tanong, how would you counter the transcript? Now ngayon, ang tanong ko, paano kung ilabas ang audio? Yun yung tanong sino nga ba ang nagsasalita at sino nga ba ang nagsisinungaling? So ngayon ang tanong ko, sinasabi ko na matagal na nung lumabas pa yung kanilang propaganda against Duterte na may secret deal, blah blah blah. Sabi ko magba-backfire yan sa kanila. So
it's now backfiring. Ngayon, nasa panic mode sila. They're denying it, but they cannot give a counter proof to it. Ang sinasabi lang nila, it's a violation of the Vienna Convention na hindi daw may sinabi ang may sinabi ang BFA na it's a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Take note, and it's like an interference in the internal affairs of the country. First and foremost, this is a disputed issue, and even Ayungin Shoal is not even part of our territorial waters or territory. We don't have sovereignty. It's a disputed area. So how is it become an internal affairs, an interference in the internal affairs of the country? Second, this is government-to-government negotiation or pag-uusap or communication. Usually, it's being recorded. May transcription yan, especially on critical issues. Kasi ano ang importansya ng transcription? Usually, you refer to the transcript for follow-ups or for guidance when you talk about policy, or to have really the proof, kasi yun ang ginagamit mo para magkaroon ka ng ano na ang next move, kasi ito ngayon nangyari, so anong next move for both sides. Now ang tanong, what would be the concrete evidence coming from our side para hindi tayo nakakahiya sa international community? Kasi nakakahiya ito, to be honest. This is a controversy na pinagtatawanan po tayo ng buong mundo, na ano ang counter ano ang counter proof mo to say that walang nangyaring usapan or wala, hindi nag-i-exist ang agreement na yan kung may transcript ka, may audio recording ka, and I would presume may iba pang hawak na ebidensya ang China side on this matter. So yun. So sino nagsisinungaling? Kasi hindi yan about hindi yan China side, hindi yan pro-Philippine side. It's not about that eh. This is not anymore an issue kung pro-Philippines ka, pro-China ka. So, this is an issue of truth. Kung ano yung totoo. Walang silbi na yung pinaplanong investigasyon doon sa secret agreement sa Duterte administration. Dapat itong bago na ang dapat imbestigahan kung meron nga bang naganap na ganyan. Kasi ang sabi nga dito, meron silang certain na napag-usapan, and in fact, ang unang implementation doon sa napag-usapan nila ay by bago mag-Chinese New Year. February yun, parang Chinese New Eve ng Chinese New Year, at naging smooth, flawless. Diba? Flawless ang resupply mission. Ang resupply mission, yun yung unang test doon sa unang napagkasunduan. Pero nagtaka na lang daw itong Chinese government na bigla na lang nag-ibang tono ng ating side sa Pilipinas. Baka may sabotage from inside. I'm not saying na ito talaga ay galing sa presidente, because probably I'll give it's like this, no. I'll give the benefit of the doubt to the president. Kay BBM, no. Bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Probably, I don't know, this is just my own way of analysis and thinking and trying to understand the issue deeper, because right now I'm trying to understand, and I'll be writing an article about this actually, is bakit naman on the part of BBM, he really wants to resolve the issue and try to have a good agreement with the Chinese side. Pero bakit there are people inside his government that is sabotaging this? Kasi yun na lang ang kasi ang report ni ng kanilang spokesperson ng AFP, si Coronel ata ito si Margareta Madam Padilla is around January was very successful and flawless rotation on resupply operation of the BRP Sierra Madre. Tapos may mga resupply mission na successful, ewan ko kung ilang beses, isa, dalawa, tapos bigla na lang nagkaroon ng shift at gumulo ulit. Na para bang, ano nangyari? Diba? So, sabi ko, maybe there are people inside the government of BBM who doesn't really like to have a good relation with China. I'm not saying that it is BBM. Maybe not. But maybe around him. People around him. Probably. Oo. And noong una na tinanong, di ba, pinatawag ang side ng Chinese government, no, patungkol dito sa secret agreement, gentleman's agreement ng Duterte administration na agad sila, kumbaga naniwala agad sila doon sa Chinese side. Tama talaga, meron talagang naging kasunduan, meron talagang usapan. Ngayon naglabas naman ng information itong Chinese side, ayaw na nilang maniwala. Yun nga yung sabi ko, basta pabor sa kanila, sa kanilang interest or sa kanilang naratibo, tama, totoo.
Pero pag hindi pabor, sinungaling. Yun na nga yun eh. Kaya nga sabi ko, ano ba to? Sabi nga, parang ang gulo-gulo naman ng ating foreign policy at ang gulo-gulo na naman ng approach natin pagdating sa area na yan ng disputed South China Sea at pagdating sa paano tayo makikipag-relate at makikipag-usap sa China. So parang ang gulo-gulo. Para tayong go-go, tas bawi-bawi. Go-go, may game na ganyan eh. Di ba may larong ganon na Laban-laban o bawi-bawi. Laban-laban at bawi-bawi. Oo, parang ganon, di ba? Parang, ano ba talaga ang gusto nyo? Ngayon, ang tanong ko, hindi kasi din nila naiintindihan kung paano ang approach ng China. This is just one way of telling us na we have all the, China is just telling us like, we have everything in our hands. Kung gusto lang namin, pahiyain kayo. Yun ang nababasa ko sa side ng China eh. But they've been very patient actually not doing this. Kasi matagal na tong balikan ng issue eh, na parang ang China side magsasabi na mayroong new model agreement, tas deny, tas parang may words of world war of words eh. Matagal na yan, ilang buwan na yan. Siguro itong China, parang sinisip nila, na kayo pinapalabas nyo kami sinungaling o siya, ito ang proof namin, isang ilalabas, papatikimin ka namin kayo ng isang proof. Tignan namin kung ano ang reaksyon. Ngayon, ang reaksyon ng ating side denial mode or panic mode. Kasi iba-iba yung kanilang kanilang mga parang depensa. Ang sabi ni Teodoro Gibo, wiretapping, anti-wiretapping. The Chinese are violating to the point na sinasabi niya expel daw yung Chinese diplomat na nagsabi or nag-wiretap. Tapos ang sabi ng AFP, this is fake. This is fake. So kung titignan mo yung mga kanilang mga argumentation and depensa, hindi nagtutugma-tugma. And then the other is a lie. Now, if you say there's a wiretapping, nag-violate sila ng wiretapping, it means that audio exists. Kasi you cannot violate something if it does not exist. So parang, sabi ko, ang gulo-gulo naman ng positioning natin, parang ang gulo ng mga argumentation, hindi pa nag-uusap sila. Kung paano nila, alam mo yun, parang nakakahilo kung ano. Pero one thing na pinagtatawanan tayo ng ibang mga bansa, kasi tayo, kung titignan mo yung mga argumentation, nakakahilo kasi nag-iiba-iba, nagko-contradict. At saka minsan, tayo pang nagsasabi na mayroon nga. Kasi anti-wiretapping ang accusation mo eh. On the other hand, ang China, very consistent. Very, very consistent. Iisa lang ang sinasabi. So parang sinong lumalabas na parang nasa panic mode? Di ba tayo? Ang hindi ko maintindihan, ngayon, they want to investigate the so-called secret deal daw ni Digong with China, which is moot and academic. Revoked already by the current president and rescinded. Ano ang dapat talagang imbestigahan ngayon? At ipatawag sa congressional hearing or magkaroon ng Senate hearing? This one, because this is the controversy right now. Pero hindi nila gagawin yon kasi masasalang dyan ang kanilang mga tao, ang mga tao mismo sa gobyerno. Di ayaw nila yan, maglalabasan tayo nito. Ganun ang problema. Kasi pag inisalang mo yan sa Senate hearing or congressional hearing, itong issue na to ngayon, na kontrobersiya, di mapipilitan mapipilitan labas kung anong dapat ilabas. Even the Chinese embassy in Manila, mapipilitan yan. So, I think they will not do that. Pero ipupush pa rin nila siguro itong nila kay Digong dahil nga Digong is standing right now, si President Digong, standing right now as the bastion of the opposition in the Philippines. Ayaw nila yon kasi alam naman nila na may command. When you talk about people, talagang may tao. Ang mga tao talaga nasa side ni Digong at nasa side ng opposition. So, yun ang hindi nila. Kaya titirahin nila si Digong pati na itong ICC. Partner rin yan eh. Pero binawi ata, Admar eh. May naglabas ata kaagad ang DOJ eh, na parang binabawi nila. May cambio. Oo, pero bago mo na dyan sa usapin ng ICC, basahin ko lang itong naging pahayag ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China. Tinanong kung i-release ba ang audio tape ng transcript. Ang sabi dito, the Chinese Embassy in the Philippines released details about the relevant communication between the two sides. Facts are clear and backed by hard evidence.
that Yes. cannot be denied. The Philippines has insisted on denying these objective facts and seeks to mislead the international community. This hurts its own credibility and puts peace and stability in South China Sea in jeopardy. China urges the Philippines to honor its commitment, stop maritime infringement and provocation at once, and return to the right track of properly handling disputes with China through dialogue and consultation. Yun ang naging pahayag ni malinaw, Li diba? Jiang. One thing that they need to understand about China, kasi ito yung mahirap sa Pilipinas at saka sa gobyerno at saka sa mga tao dyan They never tried to understand how China plays its politics. They don't try to understand how the Chinese thinks and how they do and they move, you know. Dapat maintindihan nyo yan para alam nyo kung paano ka rin sasagot sa kanila. Kasi take note, Chinese civilization is 5,000 years. We are not even 100 years of existence as a nation state, for God's sake. Nadaanan na nila lahat ng kontrobersiya sa mundo. At ang mga nadaanan nila yan kung ano-anong klaseng labanan ang meron. At alam nila kung paano nila i-handle yung mga bagay-bagay. And one thing you have to take note about the Chinese, very meticulous yung mga yan. Hindi yan maglalabas at mag-move kung hindi nila calculated lahat at naisip na lahat ng possible consequences at possible repercussion at possible scenario. Ganon sila. Trust me. Hindi sila yung tipong tulad sa atin na bunganga lang ng bunganga tapos move lang na move without even thinking and trying to plan, trying to anticipate everything at kung anong mga repercussion. Hindi sila ganon. Very meticulous yung mga yan. Kaya nga tignan mo ang ekonomiya nila, ang bilis-bilis umunlad in 30 years, 40 years, asan na ang China. That's the first economy now in the world. Kasi nga, meron sila yung kanilang attitude na sobrang meticulous, sobrang calculated ang mga moves niyan. So ang tanong ngayon, sabi nga ni nung spokesperson, evidence. Hindi pa nga niyan ata nilalabas kasi ang nilalabas pa lang is yung transcript. Ngayon ang tanong ko, how would you patch this up? Because this is now a controversy. Would denial resolve the problem? Would denial resolve the dispute in the South China Sea? No. So ang tanong sa gobyerno, what would you do to patch it up para maayos yan at hindi lumala ang sigalot between the two sides? At wag mo nang takot-takutin pa yung China na i-expel mo ang diplomat nila. Kasi baka ang mangyari, iisipin din na, ganon. O sige, ikat na lang kaya natin ang diplomatic relation natin sa isa't isa, political and trade relation para tapos. Ganon Wag, tinitreaten kasi nila ang China in that sense That is not how you resolve a problem. And that is not to our advantage, for God's sake. We have to be mature in trying to address this controversy. And maturity does not entail yung mga ganyang mga forma na, okay, dapat i-expel na yung diplomat na yan kung na nag-wiretap daw or naglabas whatsoever. Sabi ko, is that a solution to the problem right now? Of course not. Ano ba yan? Walang mangyayari dyan. Ang advice ko sa kanila, tumahimik kayo, mag-back channel kayo at ayusin nyo yung problema. Ganun siya. At huwag niyong palalain kasi tayo ang disadvantage nun. Pag ng hard move against us. Ganun yun. Okay. Now, dako tayo dito sa isa na namang topiko. Ito ngang sa ICC na naman kasi maingay itong dating Senador Trillanes, binabanggit na ilang araw na lang daw maglalabas na ng warrant June daw, oo. And sinasabi din na tawag nito na dapat ng kumbaga matagal na sinasabi ni PBBM na hindi talaga papayagan, makulit din ang media, ulit-ulit na lang. Tapos ang latest development nito, inihayag ng DOJ na meron daw briefer na naman. Briefer silang ginagawa. Inilabas, kaugnay dito, no? Ang sabi naman ni Senador Chis Escudero, pinunan niya. Kasi nga, yung briefer na yon ay para sa kung ano yung magiging legal option ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni Senador Chis Escudero, and I quote,
This is all a normal course of things in order to provide the President complete staff work not only on this matter, but I suppose in every matter that he has to decide on. What I don't understand is why a press con had to be called to announce something that is in normal course of things or as it should be. Surely such actions are not helping cool down or mend tensions between the Dutertes and the Marcoses. Ano masasabi mo rito? Correct. Diyan mag-agree ako kay Escudero, no? Kay Senator Escudero. The very first place, tama. Lahat naman kasi ng ahensya ng gobyerno, usually kapag may mga ganitong issue or very normal na mga bagay-bagay, like for example, mga memo or mga paano, like may issue dito, ang concerned agency kasi gagawa ka ng parang hindi not necessarily a briefer always, but something na ano yung mga options na i-discussion ba, mga papel na ibibigyan mo ng option at scenario building ang presidente para alam niya na kapag itong nangyari, itong gagawin, itong posible mong gagawin, kapag ito yung policy na gagawin mo. Normal yan, course of action yan ng lahat ng ahensya ng gobyerno or even saan ka man parte, kung anumang organization meron ka, na ipoprovide mo sa bossing mo. Kasi ang bossing ng nila is ang presidente. Normal yon. Now ang tanong, bakit ka magpapapress con? Why do you have to put it out in the public as if corroborating the press con naman nitong si Trillanes? Kasi Trillanes is already talking about it 2 days ago pa. Sinasabi ni Trillanes na ang ICC anytime soon would issue a warrant of arrest around June or blah blah blah. And then yan, ang target niyan is si Digong, si President Duterte at saka si Sara Duterte kasama na si Senator Bato. So ilang beses na yan, inulit-ulit yan ng media. Tapos out of the blue magpe-press con ang DOJ saying na we're preparing a briefer para kasi baka daw bumalik tayo doon sa parang ang ini-imply kasi baka magkaroon ng possibility na bumalik tayo sa ICC at mag-change ang stand ng administration. So what is the purpose of that? Are you trying to support the statement of Trillanes because of that press con and saying na nagpe-prepare din kami, ganon? Or at the same time, are you trying to threaten the Dutertes in this regard? Is it helping the country? No. Now, ang tanong ko, ganito. Malikot kasi isip ko din. Bilang political analyst, iniisip ko rin. Probably, they're trying to prepare. Kasi if you really look at this on a very political naman na scenario, sino pa ang umuupong opposition ngayon at nagli-lead ng opposition? Di ba si President Duterte? Former President Duterte. So baka gamitin din nilang itong pang blackmail or parang weapon against him na sasabihin niya, ipupush namin itong ICC kapag hindi ka tumigil. At dyan siguro nila na underestimate si Digong. Kasi I don't think Duterte or the Dutertes would even sacrifice their stand on what is good for the nation just because of that ICC. And one thing that we have to remember, we are not anymore a party to the ICC. Even mag-issue ng warrant of arrest, ang ICC, ang mag-i-implement niyan is member state. Even the Interpol, kung meron man. Pero ang Interpol actually hindi ganun hindi yan hindi naman, wala namang police body kasi ang ICC. It doesn't have any police body or any personnel na pwedeng mag-arrest. Kailangan nila makipag-coordinate doon sa member countries. Ang Pilipinas hindi member country. Now, kung talagang ang paninindigan ng current sasabihin niya, hindi tayo makikipag-coordinate dyan sa ICC or cooperate. What's the point of having that briefer in the first place? You don't need a briefer if you're really strong in your stand that you will not cooperate with the ICC. Kasi wala ka ng obligasyon sa ICC precisely because you are not a member anymore. Though, tama si Escudero na usual procedural staffing work yan. Pero kung ako rin ang tatanungin mo, why do you have to do that in the very first place? Kung malinaw na hindi mo nga talaga susuportahan yan at hindi ka makikipag-cooperate, we are not having any kind of cooperation with the ICC and wala tayong pakialam na dyan kasi hindi na tayo membro dyan. So what's the point of a briefer? In the very first place, kung political lang ang pag-uusapan. Diba? So yun yung mga bagay na naisip ko na parang, wow. Pero ang sa akin, ang malikot nga ang isip ko, talagang iniisip ko lahat ng possible scenario.
they may use it against against former President Duterte, especially right now na makikita mo na yung nadidefine na kasi sino ang nasa side ng opposition, sino yung hindi, at paano. Ang opposition kasi ngayon, tignan mo ang nangyari sa Dumaguete rally, hindi may permit, ni-recall yung permit. Yung Freedom Park, okay na, hindi naman pala. Tapos nilagyan pa nilang kung ano-ano. Makikita mo may dynamics na May atake na rin sa opposition, which is being led by the former president. So the possibility, this is a possibility. I'm not saying it will happen, but we don't know. Politika yan At saka survival yan ng current admin ng current regime, how they survive. Because they can see that there's really a force. Ang mga tao talaga, makikita mo na, they're really taking a stand on different issues na meron ang kinahaharap yung bansa. So they may use it against President Duterte as a weapon against him para sabihin sa kanya na, oops, stop that because, we have the weapon, we have the ICC. But I don't think it will work really, to be very frank. Kahit mag-issue pa ang ICC, I don't think President Duterte will be worried about it or be afraid about it. At saka, pag tinuloy nila yan, one thing that I can say, that is the last straw. Yan ang last straw na talagang gagalitin nila ang majority of the Filipino people who support the former president and who still love the former president. Yan ang pinakamalaking mistake nila if they will use it against the former president. The history, ito ang tinatawag ko, history will repeat itself. Opo. Alam naman natin kung anong nangyari noong 1986. Baka ma-repeat yan, baka maulit yan kapag hindi sila nag-isip ng mabuti at tinuloy nila yan. Or nakipag-coordinate sila sa ICC if in any case ICC would issue a warrant of arrest. Apo. That would be the determining moment of the Philippine politics in this day and age under this administration. Kaya dapat mag-isip talaga na mabuti si BBM kasi si BBM ang may hawak niyan nasa kanyang desisyon. Apo. If he is really the one handling the whole administration, kung siya talagang umupong presidente at siya talaga ang nagmamando, nasa kamay niya yan. Dapat isipin niyang mabuti kung anong gagawin niya at saan siya lulugar pagdating sa issue na yan. Kasi very sensitive yan, dynamic-wise, dyan sa local politics natin. Ayan. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Sa ulitin, ingat po kayo. Thank you, Admar. Sorry kanina sa... Okay lang yun. Akala ko tayo. Alam niyo na. Nagurgo tayo. Maraming salamat. Bye-bye. Si Professor Ana Malindug. Uy! Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. 1 minuto bago mag-alas 4 po ng hapon mga kapartner. Mamaya makakasama naman natin si Senadora Cynthia Villar, ang kasalukuyang chairman po ng Senate Agriculture or Committee ng Senate Committee on Agriculture and Food. Ayan mga kapartner dahil nga dito sa usapin ng NFA na planong ibalik yung pag-buy and sell nila, pag-aangkat, bibenta sa mga palengke. At yun nga po mga kapartner, tingnan na lang natin kung itutuloy pa ba yung pagdinig doon sa mga sinasabing mga opisyales under Duterte administration para pag-usapan yung gentleman's agreement, status quo agreement mga kapartner. May latest pala dito. So ito yung magandang pag-usapan. Kasi ang lalim ng hugot ng China. 'Di ba? Hindi daw tumupad ang Pilipinas. Sabi ng kritiko, chance na natin ito para siraan ng Duterte administration. Iugnay natin sa kanila. Pero, ang kapansin-pansin dito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent siya sa kanyang mga pahayag. 2019 na SONA, panoorin nyo yun. Meron siyang binanggit at ikinwento na kanyang pakikipag-usap doon sa China. Pero balikan lang natin yan dahil si Senadora Cynthia Villar ay makakasama na natin. Senadora, magandang hapon. Si Admar Villando po ito ng DZR 1026 SMNA Radio. Magandang hapon, Admar, at magandang hapon din sa ating tagapakinig. Ayan. Ano po ang masasabi ninyo sa mga plano na naman? Kakaano lang natin sa rice tarification law. Hindi pa nga ito maabot siguro ng dekada nang may isa batas ito. Pero eto na naman, magkakaroon na naman ng
plano na ibalik sa NFA yung pagbabay and sell, pag-aangkat. Ano pong masasabi niyo dito, Senadora? Yung rice tarification law natin, napasaya ng 2019. Ang ending niyan 6 years. So mag-e-end yan sa 2025. So i-renew namin yung rice tarification law. At yung rice tarification law, tinanggal ang power ng NFA to import kasi niliberalize ang importation of rice with tariff. 35% tariff. At ang pangako doon sa aming batas, ibabalik lahat sa farmer yung nakolektang taripa through the Rice Competitiveness Enhancement Fund at financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below 5,000 a year to 1.6 million farmers. Yan po ang provision ng rice tarification law. I-renew namin. Kaya po tinanggal ang power ng NFA kasi na-discovery po ng administration nakasabwat sila ng wala kasi po ng tariff on rice. So sila nag-i-import ng lahat ng rice at pinagbibili nila sa trader at ang mahal-mahal ng pagbibenta ng mga trader, kasabwat sila. Kaya tinanggal sa kanila yung power ng importation. Eh ngayon, pag sila binibigyan sila ng 9 billion subsidy every year para bumili po ng bigas ng palay sa local farmer. At ipagbili ito either sa DSWD for calamity assistance, sa mga local government pag gusto nilang tulungan ang kanilang mga kababayan, at sa katulad naming congressman at senator pag gusto naming magbigay sa calamity, sa kanila kami bibili kasi subsidized siya ng government, mas mura. Pero nung isang beses po, bago natanggal yung NFA na yan, bumibili kami po ni Senator Binay para itutulong namin sa calamity. Sabi nila, wala daw silang stock. Tapos after 2 weeks, nadinig namin na pinagbili pala nila sa trader. Bawal po yun, wala yun sa batas. Pero bakit mo ibibalik ang power sa ganyang agency na ang gusto magnegosyo, hindi naman gustong tumulong sa mga tao? Ang mga sinasabi po ng mga nasa likod ng planong pagbabalik sa kapangyarihan ng NFA ay para daw po mapababa ang presyo ng bigas sa mga palengke. Sa kasalukuyan po ba, hindi po ba kayang maipababa ang presyo ng bigas natin? Kasi parang nailipat lang din yung pag-aangkat, pagbili ng bigas sa private sector. Hindi po, kaya po nagmamahal yan. Mura naman po yung pag-aangkat. Ang problema, yung ating mga trader, middleman, yung mga cartel, at saka mga profiteer holders, ini-influence nila yung presyo na magmahal. Kasi kumikita sila ng malaki. Kaya po pinasa namin ang anti-agricultural economic sabotage law na ito ay nasa bicameral conference. Hindi po kami ma-approve kasi ayaw ng House, pero kami po ng Senado, handang-handa na kaming i-approve ito para i-control yung mga nagko-control ng prices ng ating rice, yung mga hoarder, cartel, profiteer, at saka mga smuggler. Yun ang bibirahin. Yan po sa aming anti-agriculture economic sabotage law, nag-create na po kami ng special court na yan lang ang gagawin, i-prosecute sila at ang maghahanap sa kanila is a combination ng private sector, ng Department of Agriculture, ng Police, at saka ng DOJ. Mahigpit po yung batas namin. Nag-create pa kami ng special court for that with the permission of the Supreme Court of the Philippines. Oo nga po. Hindi po mapasa sa bicameral conference. Opo. Pero Senador, so kumbaga, hindi ang pagtutok sa pagbabalik sa kapangyarihan ng NFA ang kailangan, kundi doon sa mga mapagsamantalang mga traders, mga middleman. Dapat i-prosecute sila at makulong sila na magtanda sila. Mayayaman naman sila, they can find other businesses other than what they're doing. So yung pag-aangkat po natin sa private sector, ng private sector, okay na po yun? Oo, kasi ang laki-laki ng collection ng tariff at binabalik namin yan sa pag-develop ng ating rice industry. In fact, gusto natin na ang dahil sa mechanization at better seeds, makakaproduce ang bawat farmer natin ng 6 metric tons per hectare
which dati 3.4 metric tons per hectare. So tataas ang production ng 70%. Ang shortage lang natin 15%. So magiging self-sufficient na tayo sa rice at mag-e-export pa tayo pag nagtagumpay yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Opo. Doon po sa renewal nito, Senadora, sino po yung mag-aproba? Yung dalawang kapulungan din po ng Kongreso? So, kaming dalawa. And nakikita nyo dyan sa Senado, kamusta naman po yung suporta sa pag-renew nito? Fully supportive po sila. Kasi maganda to eh. Sinasabi nga ng mga farmer, ngayon lang sila, rice farmer, ngayon lang sila naka-experience na binibigyan yung mga co-op nila ng mga machine to mechanize. At saka ngayon, ang mga rice farmer, hindi na palay ang produkto nila, bigas na kasi binibigyan sila ng drying and milling facilities. Kaya diretso na sila sa consumer. Oo. Pero ang liderato ng Kamara po, Senadora, talagang porsigido. Paano po kung hindi rin sumang-ayon sila? Ano mangyayari po doon sa... Hindi po, magagalit sa kanila yung mga farmer nila sa mga district nila. I don't think lalaban sila dyan. Naku po. Senadora, siguro mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Oo. Mga kababayan, we will try hard to make our rice farmer competitive at makaproduce sila ng maraming rice para in the end, hindi na tayo mag-i-import ng rice at magmumura na ang bigas. Tulungan niyo po kami at we're trying very hard to do it. Okay. Maraming salamat, Senadora, sa inyong oras at panahon. Ingat po. Maraming salamat, Admar, at maraming salamat din sa ating tagapakinig. Maraming salamat si Senadora Cynthia Villar, ang kasalukuyang chairman po ng Senate Committee on Agriculture and Food. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Yun ang paliwanag ni Senadora Cynthia Villar, no? Kaya tinanggal sa kanila. Meron bang kaibahan? 'Di ba? Malaki ang kaibahan dahil maliles na yung posibleng korupsyon. At ang sinasabi niya, hindi dapat doon nakatutok ang ating pamahalaan. Sa pagbabalik muli para daw mapababa ang presyo ng bigas, naniniwala si Senadora Cynthia Villar na dapat tugisin, prosecute, arestuhin, kasuhan ang mga mapang-abuso ng mga middleman, mga traders na bumibili ng mura sa mga magsasaka at ibinibenta ng mahal sa taong bayan. Iyan ang dapat pagtuunan ng pansin. In fact, ang sakit na ng tenga natin, lagi na lang tayo nakakarinig ng ganyan, mapang-abuso mga trader, pero ni kailanman hindi tayo nakarinig. No? Lagi lang naririnig natin may mga nagmamanipula. Sino yung nagmamanipula at nakulong na ba sila? Mahirap ba yan? Mahirap bang matukoy kung sino yan? Saan pala bumibili yung mga retailer? Sino palang bumibili doon sa mga magsasaka? Hindi ba natin alam kung sino-sino sila? Ano yan sila? Sa ghost yan sila bumili na hindi natin malalaman? Naku po, di ba? Bayan, ano ang masasabi mo? Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Sabi dito ni Insights and Inquiries, maniwala ka dyan, laman ng utak niyan, Profit, iisa sa mga major importers ng bigas. Sige daw, Insights, ano ang iyong suggestion? Ano ang nakikita mo? Na ibalik ang kapangyarihan sa pag-angkat, pagbili ng bigas sa NFA lang? Di ba? Dahil may issue ng korupsyon. Do you think masosolve na yan? Babalik na tayo sa mas murang bilihin? Kasi kahit nandoon sa NFA, yung kapangyarihan, lagi pa rin nating naririnig na mga nagnamamanipula nitong presyo na ito ay dito sa mga traders na ito. Ay nabanggit pa niya na kabilang pala sila na bumibili ng bigas sa NFA pangtulong sa kalamidad. Yan po ang purpose ngayon ng NFA. Bibili sila ng bigas sa mga magsasaka
Tapos, yung bigas na yun intended lang para sa kalamidad. Buffer stock nila, yung binibigay ng DSWD, binibigay tulong ng mga lokal na pamahalaan, bibili din yan sila ng sarili. Diyan pala bibili sila. One time daw, gusto nilang bumili, wala silang mabili sa NFA. Dahil ibinenta ng NFA sa private. Ang alam ko, bibili sila. Hindi sila pwede magbenta. Bibili sila ng bigas at yung bigas na yon, intended yon para ibigay pantulong sa panahon po ng kalamidad. Alam niyo naman, yung kalamidad dito, hindi bago. Sabi dito, hanggang pangarap na lang tayo. Bakit ayaw ng Kamara pasayan? Magre-renew. Paano kung hindi nasusuportan, anong mangyayari? Malaki ang problema natin sa bigas pero mas inuuna pa nila mapakulong si Pastor Kibuloy. Di ko nga lang alam kung mabubusog ba yung mga Pilipino after nyan. So frustrating na talaga. Gusto yata nilang patayin sa gutom ang mga mahihirap na kagaya ko. Sabi ni Sherry dito, Admar, kahit sino dyan, walang solusyon. Unahin dyan, ligwakin yung mga kurap. Actually, totoo naman talaga. No? Wala naman talaga yan sa pangalan ng ahensya, sa trabaho ng ahensya. Nandun talaga yan sa namamahala. Pero, paano mo matitiyak ngayon na yung dyan sa existing na yung namamahala na yan, matitino? Hindi naman lahat po tinanggal dyan. Diba? Yung mga opisyal dyan, yung mga nasa ibaba dyan, yung mga opisyal dyan, come and go lang. Pero yung nasa ibaba niyan, ng mga, mga regular employees, na posibleng yan din sila, mga kasabwat ng mga sindikato. So siguro, kaya nakita ng ating mga mambabatas na dapat tanggalin dyan. Kasi nga, maraming mga anay dyan, maraming linta dyan. At least, mabawasan yung tendency na magkaroon ng korupsyon. Yes, hindi po sagot sa korupsyon talaga yung aalisan mo lang ng kapangyarihan. Nandun talaga yan sa pagtugi sino yung korap. Pero, madali bang maghanap ng mga korap ngayon? Ang sa kanila, parang, okay, para at least medyo hindi tayo mahirapan sa pagtugi sino mga korap, at least man lang, mahirapan yung mga korap na makakorap. I-report natin ang mga magnanakaw sa YouTube. Ano daw? Pare-pareho silang mga buhaya. Sabi nga ng DNR, bumabada yung bilang ng mga buhaya. Sa mga botante, malapit ng 2025, pumili kayo ng kandidato na may puso at may takot sa Diyos. Oo nga, pero mag-ingat din kayo sa mga palamuti na mga makukulay na mga pananalita ng mga politiko. Yan ang mahirap dyan. Sa bigas pa lang, wala na tayo. Tapos gusto pa natin ng mga opisyalis na magkagulo laban sa China. Ang tapang-tapang natin laban sa China, pero hindi tayo matapang kontra korupsyon, kontra dito sa kagutuman. Ito yung giyera na dapat unahin. Hindi po yung pakikipaggiyera sa ibang bansa, pakikipag-world war laban sa ibang bansa para dyan sa Meron bang taniman ng palay dyan sa China Sea? Meron ba kayong nakitang palayan dyan? Meron ba kayong pagkain dyan? Mabubusog na ba ang Pilipino pag ibinigay sa atin yan? Meron tayong dapat giyera. Ang giyera kontra sa patuloy na pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Sahod. Trabaho ng ating mga kababayan. Kahirapan. Di ba? Mahal ang presyo ng mga bigas at kung ano-ano pa. Hay nako. Admar, yung iboboto ko na senador, mga lawyer na ayaw ko na sa mga artista. Depende rin yan kasi may mga mga artista din na talagang marunong din, 'di ba? Ano lang kayo, maging mapanuri kayo. 'Di ba? Paano mo isusumbong mga korap kung yung pagsusumbungan mo ay korap? Yung problema. Say mas useless dyan.
Priority kasi nila ang pabagsakin si PRRD, pakulong si Pastor at Gurguri na mga kumakalaban sa kanila. At hindi ang lutasin ng problema. Yun ang problema. Kung makulong yan, sila, ma-persecute, mabubusog ba ang mga Pilipino? Gusto lang nila yan para wala nang maging sagabal sa kanilang sariling interes. Tapos ang pinalulutang pa ngayon ni Trillanes daw na meron daw mga destabilization. Pero may sagot na diyan yung Philippine National Police. Pero bago yan, merong sinabi itong si Senador Ronald Bato de la Rosa na sa panayam sa kanya. Sabi pa nga niya dito, and I quote, alam mo si Trillanes is a very great destabilizer. Proven na yan. Nagkudita na nga yan sa Oakwood. Kilala na ng tao yan. Siguro siya, hindi pa kilala. Yung si Senator Trillanes, kilala niya sarili niya. Kung siya ay destabilizer, Senador De La Rosa is not a destabilizer. I must tell you frankly. Rightist po ako from the very beginning. Gusto ko pong ma-preserve ang institusyon. I want to preserve the present dispensation. Wala po akong balak manggulo kasi kung manggugulo tayo, magugulo ang gobyerno, magugulo ang Pilipinas, kawawa tayong Pilipino. Sabi naman dito ni si General Marbil. Sabi niya, wala pong issue all doon sa PNP natin, all loyal po sila sa konstitusyon natin. Sa konstitusyon sila. Ano bang nakasaad sa konstitusyon? 'Di ba? Ang sabi pa ng PIO chief ng PNP. Una, hindi natin alam kung saan pinanggalingan ni dating Senador Trillanes IV ang kanyang mga pahayag. Pero sa panig ng PNP, nakausap natin kanina ang Chief PNP hinggil sa isyong yon at maging ang ating intelligence units dito sa PNP. Wala kaming na-monitor na pulis na sangkot dito na tinatawag na destabilization plot at wala kaming na-monitor na destabilization plot for that matter. Talagang alam mo yung para lang lumutang yung naratibo at maghasik lang ng gulo. Sino bang naghahasik ng gulo dito? 'Di ba? Sa pagkakaalam ko, yung mga peace rally, prayer rally, led by ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanilang kahilingan, transparency, accountability, peace and security. Peace and security. Alin doon yung manggulo? Kung nananawagan ka ng transparency, gusto mo ba ng kaguluhan? Kung nananawagan ka ng accountability, doon sa mga iniluklok at sinahura ng taong bayan dyan sa pwesto na yan sa gobyerno, panggugulo ba yan? Yung panawagan na magkaroon ng kapayapaan at seguridad, panggugulo ba yan? Nanawagan ka nga ng mga kapayapaan tapos panggugulo yan? Yung defend the flag, ipagtanggol ang ating konstitusyon, wag balahurain. Panggugulo ba yan? Yung tawag nito, yung panawagan na wag ibenta, wag bilhin ang ating mga boto, ang ating mga pirma para baguhin ang konstitusyon. Panggugulo ba yan? Or kabaliktaran, yung mga gustong balahurain ang ating konstitusyon, yun ang panggugulo. Yung nagpapakalat ng maling impormasyon, na nagtataka ako, binibigyan pa rin ng airtime. Binibigyan pa rin. Well, kalayaan naman nila yan. Sino ba yung nanggugulo dyan? Yung nanawagan ng transparency, accountability, peace and security, o yung ayaw ng transparency, ayaw ng accountability, ayaw ng peace and security, baka sila ang gustong manggulo. Iyan ang totoo dyan. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Diba? Meron bang nananawagan ng transparency? Yun yung nananawagan ng gulo.
Madali lang makikita ang korap. Nasa HOR daw. Easy. Nasa Quezon City lang daw. Huwag po tayo pabudol ulit sa mga... bangag daw. Hello, Admar. Good PM. Sabi ni Virginia Malonzo. Panahon ng bad shot kasi. Kaya ang meron tato masama ng tao. Kaya pag nagrally, panggugulo po yung Kung panggugulo po yun, dapat alisin sa konstitusyon yung karapatan na magkaroon ng mga pagtitipon. Alisin nyo na yan. No? At saka mag-declare na ng martial law na lang. Linawin. Di ba? Alin ang panggugulo dyan? So, ibig bang sabihin, kung meron lang hindi sang-ayon dun sa isang polisiya, panggugulo agad yon. So sa inyong pamilya, pag may hindi sumang-ayon sa polisiya ninyo dyan at walang nakipagdebate, panggugulo na yan. Hopelessly desperate na lang. Ganun ba? Sabi ni si Jill Capper. Solid DDS sa Kalam. Maraming salamat. Si Lucille Yalong. Magtrabaho ka na ng tama, mali sa kanila. Yun nga. Biruin mo, ang gustong magtrabaho at nagustuhan ng taong bayan yung trabaho, yun yung patatilsikin ninyo. Magkakaroon daw ng Sara resign daw. So, ganun na pala, kung kayo po ay nagtatrabaho at kayo ang unang tatanggalin. Kaya pala hindi pa natatanggal si yung mga hindi pa nagtatrabaho ng husto, hindi pa tinatanggal. Ganun pala yun. Yung murahan po, prayer rally ba yan? Bakit kayo nakakonsentrate doon sa mura? Saglit lang. Tanong ko lang po, si President Duterte ba, hindi nyo alam na palamura? Bago ba sa inyo yan? Sige, tanungin ko kayo. Yung lolo't lola nyo, alam nyo na nagmumura din? Ako, hindi ako mahilig magmura. Hindi ako gumagamit ng mura. Mapagmahal ako. Mahal, mas opposite ng mura, mahal. First time ba ninyong marinig si PRRD na hindi nagmura? Hindi pa kayo sanay? Alam nyo yung minumura niya? Yung mga mali. Yung mali ang mga minumura niya. Di ba? So okay lang, kumbaga sabi ko, naninibago kayo kaya, PRRD? First time ninyo? Siguro hindi kayo mga Pilipino. Hindi kayo taga-Pilipinas, no? Hindi nyo alam si PRRD. Diba? Dapat, ang tingnan ninyo, ano yung panawagan? Ano yung mensahe? Diba? Ano yung mensahe doon? Yun ang alamin ninyo. Actually, hindi na siya prayer rally. Siguro yung pinakahuling prayer rally was doon sa Cebu. Ang alam ko doon na sa Cebu. Pero pagdating na doon sa Tagum, peace rally na ang nangyari. 'Di ba? Wala nang prayer. 'Di ba? Ang minumura kasi, sabi dito, ang minumura kasi yung mga satanas yung mali yung minumura daw. Ang mura ni PRRD, ang mura na pinakamasarap sa ears, lagi kong inaabangan sa kanya. Kasi daw, ang minumura nga niya, yung mali. Kayo ba, peace rally yun, gets mo, Jerry? Di ko lang alam kay Jerry. Nanonood ka ba ng naiintindihan mo ba yung mga mensahe doon? Or nakatutok ka lang sa mura? Parang kagaya ka lang doon sa sa TV5, News 5 na nagnakaw ng video ng SMNI.
Kasi, bakit ka mo? Ang linaw-linaw doon, logo ng SMNI. Ha? Malinaw doon, may logo ng SMNI. Binler! Tapos naglagay ng courtesy, PDP laban. Ang daming mali. Una, hindi po sa PDP laban yon. Okay? Krinos-post lang nila. Kasi nga, kanilang pinuno ng PDP, si PRRD, ang pangunahing nanguna doon sa Maisog Rally na yon. Ha? So, nag-cross-post sila. Ang linaw doon, ang laki ng SMNI, tapos i-blur ninyo, TV5, News 5. Diba? Pangalawa, hindi na po PDP laban, PDP na po. Ano ba naman itong News 5? Diba mahilig si Ed Lingaw na mag-fact check? Ba't hindi ninyo na fact check yon? Na hindi sa PDP yon? PDP na po siya, hindi na po siya PDP laban. Hindi kayo updated TV5 at News 5. Dapat makinig kayo sa SMNI lagi eh. Tapos, wala ba kayong panggastos papunta ng news team nyo doon sa At kailangan nyo na lang magnakaw ng video? Di ba? Oh. Gastos-gastos naman. Yaman-yaman ninyo. Mayroon kayong prangkisa? Oh. Ay, di ba yun iimbestigahan ng kamera? Wala bang investigasyon na mali-mali? Ninakaw yung video ng SMNI. Walang paalam. Hindi nga nagpaalam eh. Dati nagpapaalam yan sila. Ngayon hindi nagpaalam, binura pa ang logo ng... ang kulit nga nung nagpapaalam eh. Ni minsan hindi nagpaalam yung SMNI sa kanila na manghingi ng video. Oo, mayroong nangungulit dito, nagtitext. Tapos hindi nila alam na galing yun sa SMNI. Ano yun? Galing sa PDP? Laban? Mali pa nga yung PDP. Laban. PDP lang po, wala nang laban. Di ba? Sinyabay nyo sana... wala ngang ibang media doon eh. Oo. Alam ba yan ng leader ng News 5? Laki-laki ng pera ninyo. Yaman-yaman ninyo. Dapat siguro kayo yung tanggalan ng Di ba? Wala ba kayong news team doon? Na kailangan nyo na lang magnakaw? Dati nagpapaalam kayo, ngayon hindi na kayo nagpapaalam, nagnakaw. Iba pa yung kinertisi. Ay nako. Dapat hindi na News 5 everywhere yan. Kasi wala sila sa Dumaguete eh. Di ba sinabi pag everywhere, andun sila? I-fact check nga yan. Di ba may fact check? Si Ed Lingaw, i-fact check nga kung PDP laban ba yan o PDP. Or kung taga-PDP ba yung nag-cover nun? Or taga-SMNI? Paki-fact check nga yan, TV5. Magna din. Hindi ko lang alam sa kanila. Ang laki-laki nga ng logo. Nandoon, no? Logo ng SMNI. Tapos i-blur mo. Hindi mo nakita yung logo ng SMNI. Tapos i-courtesy mo, PDP. Dapat logo ng PDP ang andon. Meron palang news team ang PDP. Eto pa. Doon sa streaming na yon na kinuha daw nila sa PDP, lumabas ako, taga-PDP pala ako. Nag-report ako doon eh. Oo. Taga-PDP pala ako. Oo, bawal silang pumunta, baka bawiin ang bayad sa kanila. Di ko lang alam. Oo. Nag-report, nakita nyo ba ako doon sa Diba, ilang beses ba ako nag-report? Nag-report ako ng hapon, ng Tuesday. Taga-PDP pala ako. Di ko alam. Buti pa yung taga-TV5 na lang, taga-PDP pa. Mali pala yung na-reportan ko. PDP pala na live stream yun. Pambihira. Oo. Ireklamo nyo yan, Sir Radmar. Oo. Pero gusto ko muna i-fact check ng TV5 ni Ed Lingaw. Ed Lingaw. Ginong Ed Lingaw. Paki-fact check nga kung tama ba yung courtesy ninyo.
At tama ba yung PDP laban ay PDP laban pa rin o PDP na? Tapos kanino talaga yung source na yon? Kung sa SMNI ba yon or talagang sa PDP? And next, nagtanong ba kayo sa PDP na gagamitin niyo yung ano? Para at least alam ninyo na, oy, hindi po yan sa amin. Sa SMNI po yan. Tsaka, hindi nyo rin na nasabi sa akin na kung saan pala ako nag-live anong Tuesday. Sa PDP pala yun. Di pala nagkamali pala ako ng live. Oo, nag-live ako ng 2 beses noon eh. Sa PDP pala yun. Pambihira. Pambihira. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Turuan mo po kasi mag-edit. Ay, kailangan pa ba silang turuan? Lahat na lang dito sa gobyernong ito. Napagkamalan kang tatakbong congress. Oo nga. Ang alam ko, wala akong party eh. Alam ko lang, birthday party. Ganyan. Nagkamali pala ako ng ano. Di ba lumabas din doon sina Jason sa si MJ Mondehar, si Jade, yung mga banateros. PDP pala yun. Ang bihira. Dapat i-fact check sila. Sila mismo, gusto ko sila yung mag-fact check. Paki-fact check nga. Oy, maraming salamat pala kay Mai Chan. Oy, easy. Ano yung mga sasabihin mo? Di ka na-inform. Di ako na-inform. Si Rina Mer Perez. Lahat na lang dito. Admar, share po kami sa pamasahe nila yung mga news team. Gusto nyong para makapunta sila doon, mag-share kayo ng pamasahe? Ganun ba? Turuan mo po kasi. Tatakbo ka ba, Admar, sa PIC Circle? Oo nga, hindi naman ako tatakbo. Wala naman akong party. PDP pala yung ano na yun. Admar, may Maisog Peace Rally bang nakaschedule ngayong buwan? Di ko alam. Di ako organizer ng Maisog. Congrats, Admar. PDP ka na. Tatakbo ka ba sa Senado? Kung kukunin ako ni PRRD. Taga-PDP na pala ako. Di ka naman alam pala na nagkamali pala ako ng pinag-live na report. Pinag-live report ako. PDP pala yun. Hindi naman kasi nagsabi ito si TV5, News 5 na ito. Busog ang mainstream sa panahon ng mga adik. Ganun ba? Hindi ko alam yan ha. Buti pa sila alam nila, Sir Admar, pero ikaw walang alam, taga-PDP ka na. Yun nga. Or baka kasalanan ko kasi nag-live ako sa PDP. Naghintay pa sila ng loan better. Ganun ba? Yan po ang uso na ngayon, nakawan at walang respetuhan. Akala ko load lang, ninanakaw pati video. Meron pa bang nagnanakaw ngayon ng load? Uso pa ba ngayon yung load? Hindi daw po kasi SMNI, PDP network na daw po. Hindi ko nga alam na nagpo-programa na pala kami sa PDP. Ireklamo nyo yan, Sir Admar, para mapatawa na. Hindi, gusto ko muna, ako personally, gusto ko muna i-fact check nila kung sa PDP ba talaga yung coverage na yun. Ang chief ng TV5 gusto tapatan ang mga vloggers na puro nakaw. Magkano lang naman ang pamasahe? Meron naman silang sa Cebu. 'Di ba? Pero mas mura talaga pag nagnakaw ka. Good PM, Admar, always present sa live watching from Riyadh, Saudi. SMNI lang nagbabalita. Okay, maraming salamat. Di ba napansin nyo, mura naman ang pagtawid. Kung mag-byland talaga siya, mas mura ang byland. Siguro nasa 400 lang kung galing ka ng Cebu. Kahit na lang, cellphone. Nakapunta nga doon si Dan Chan ng Brothers Traveler. Sino pa nakapunta doon ng mga vlogger mala dito? Maraming pumunta doon ng mga vlogger. Galing pa yun ng Maynila. Meron naman silang correspondent sa Cebu. Kung talagang mahal yung flight, flight, aeroplano, mag-ano na lang sila, byland. Sakay kayo ng bus. 400 lang ata kahit magdala ka na lang ng cellphone. At least meron kang sariling footage. Hindi mo na kailangan na magpaalam. Wag lang po kayo mag-flood post. Ganun ba?
Sige. Marimar ulit. Nanood ako ng live ng time na yon. Oh, hindi yun SMNI. PDP yun. Maganda nga naman pag nakaw, di ka na naghirap. Oo, pinagpawisan pa naman ako nun. Grabe yung pawis ko dun, mga kapartner. Tapos mali pala, nag-live pala ako sa PDP. Maganda nga naman pag nakaw, hindi ka naghirap. O, yun nga. O, si Pambansang Loyal, andun din pala. Oo, andun din po si Pambansang Loyal. Pag sila di naman pahiram ng footage, never... Meron ba akong naalala na nanghiram kami ng footage? Di ko lang alam. Pero yan sila, mahilig yan sila magpaalam para manghiram ng footage. Siguro tinatamad lang siguro. Gusto nang nakawin. Sa iba pa nag-courtesy. Binlur pa! Bakit mo raw i-blur? Yung lower third namin tsaka yung logo. Kala ko ba sa Ang tanong, nagpaalam ba kayo sa PDP laban? Hindi pala PDP. Nagpaalam ba kayo na gagamitin nyo yung video nila? Sinayang mo nga ang pawis mo tapos na Grabe yung pawis ko doon kasi mula doon sa isang Freedom Park, pumunta kami sa isa pang Freedom Park which is yun yung Quezon Park. Ang init-init, daming tao doon. Tapos nanakawin ng video. Hello, ulit. Okay, sige. Sinayang mo nga, halata naman ang logo ng SM. Halata nga, kaya nga binura eh. Kaya nga binlur kasi halata yung logo ng SMNI. Kasi kung hindi halata yun, hindi biblur. Saan ba? Ayan tingnan nyo. 'Di ba ang sabi diyan, Dumaguete City courtesy PDP laban. Una, PDP na lang yan sila, ha? Di na po PDP laban. Pangalawa, ano yung naka-blur na yan na tinakpan ng nagsa-sign language? Ano yan? PDP logo ba yan? Nandyan ako sa ibaba ni ni PRRD. Grabe yung pawis ko dyan. Tapos nanakawin lang yung video. Mga magnanakaw. Sabi ni Mike Chan. Congrats DCAR na umabot na 18k live viewers. SMNI na umabot Pilipinas. Maraming salamat si Insights and Inquiries. Alam ko na, Admar, bakit nagnakaw ang TV5. Ginaya lang nila ang gobyerno. May komento nyo yan, ha? Karapatan nyo magkomento. Mahilig siguro mag-Japan ang... Bakit mag-Japan? Mabuti naman. Nag-post din si Jay Sonsa. Nag-comment nga kami doon, news nila, mali-mali courtesy. Ayun, block kami. Kasi nga, taga PDP laban. Mali pala ako nag-report. Admar, 2,200 by land. Bus and Roro, Cubao ang terminal to Cebu at sa Dumaguete. Hindi, meron naman yan silang correspondent sa Cebu. Ba't ka pa galing dito sa Maynila? Bawal nga sa kanila pumunta kasi dagdag sa dami ng tao. Ganun ba? Hilig sa blur lines. Hapon ba kayo hilig sa blur? Hindi ko gets yung Tahan na, Admar, wag nang iyak. Hindi naman ako umiyak. Ba naman yan? So si Divine, ka rin parang TV5 ka rin Mali-mali ang impormasyong binabigay mo. Nagmana sa mga amo nila. Sino bang amo nila? Ikaw lang yung naghirap at literal na nagpawis. Kami doon, SMNI team. Nandun yung SMNI, yung mga natin, cameramans, kasama din natin si Jason Rubrico, nandoon. Para i-cover talaga at marinig ng publiko kung ano ba yung mga dapat na marinig ng publiko. Parang mag-shot lang ni Zarate, naka-blur lang. Di ba? Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. So yan po mga kapartner, ha.
ang dapat malaman ng taong bayan. Oh, bakit niyo ako pinapatakbo? Di naman ako politiko. Kinsa kapito ko, si Trilla, wala namang maniniwala kay Trillanes. Kapito ko, ikaw nagsira na... Okay. Di ko masyado maintindihan yung post mo. Try nyo, simulcast nyo ang live stream across social media accounts. Watching from Korea, maraming salamat si Seo Yun-han. Kamusta dyan sa Korea? Tuwang-tuwa sa'yo, hindi, ako nagpa-picture. Hinabol ko siya, nagpa-picture ako. Sa Japan, sa Japan daw bawal pakita. Blur, dapat naka-blur. Di naman umiiyak si Admar. Baka sinisingot. Huwag niyong paghaluin yung Bisaya at sa Tagalog. Kasi yung sinisingot, yan yung nagpopolboron. Sinisingot naman sa Bisaya, pinagpapawisan. At baka makadagdag sa dami. Okay, hindi naman ayan, maraming salamat si Kuyang Benny. Hello, Admar, watching from Thailand. Oy, natatawa talaga. Oy, Mirasol Ison, kamusta dyan sa Thailand? Okay, ang mahirap dyan, baka kayo pa ang makopyright. Yun nga. Baka i-copyright kami ng PDP laban. Ay, PDP lang pala. Ninakaw pa nilang, pero okay, nag-day off pa kami nung time na yon para lang makapanood ng live. Ganun ba? Si Jillian Valderrama. Nag-day off talaga kayo? Grabe naman. Wala stick mana talaga sa bossing. Okay? Okay lang yan, Admar. Karma. Ano raw? Sabi ni Pierre, there's a time for reckoning. Sherry Vlog. Ang mundo mahirap na malaman kung ano na ang totoo. Hello po, watching from Kuwait. Sabi ni Ate Rose, TV Official. Sir, bakit sa Signal wala na sa ere SMNI? Baka akala nila PDP laban yung nag-ere. Ba't din nila tinanong si Mayor bakit napuno ng mga truck ang park? May aarar. Akala ko na nga auction eh. Kaya pala nagpunta yung iba't ibang mga magsasaka doon. Ano to, auction ba to? Ibibigay daw yon sa LGU. No? Sa mga LGU para sa mga magsasaka. SMNI will be the giant network. Maraming salamat si Kuyang Benny Bevo. Watching from Macau, sir, si Robin Gomez. Malapit ng makisanib si Tuliling kay Singot. Ito na naman, pinaghalo na naman yung Bisaya Tagalog. Admar, may Bacolod Station din nagbalita sa peace rally ng Maisog. Di ko alam. Pero karamihan doon mga local media, more on sa may ilang cable yata, no, kung di ako nagkakamali. Tapos yung local media, FM and AM radio, and mga vloggers, local and galing dito sa Maynila na vlogger. Anong akala nila ng driver ng van walang pangalan at naka-blur? Sige. Waving po from Japan. I love you, SMNA. Sabi ni Ann Trixie Gutierrez. Dati Signal 186 kami nanonood. Ngayon YouTube na lang. Wala ba sa Signal? Kasi akala nila sa PDP na eh. So pwede rin kaming pwede rin kaming kumuha ng video sa TV5 lalo na pag i-upload ng ibang tapos i-blur lang namin yung i-blur lang namin yung logo. Ay, dito sa TV5 ni-upload ito ni pagmamay-ari na ito ni ganito. Ganun ba? Shoutout kay Pangilinan. Always ako nanonood sa SMNI. Maraming salamat si Mirasol Ison. Marianita Borja watching from Italy. I learned new Bisaya. Singhot is pinapawis. Hindi. Singot lang. Walang H. Singot is pawis. Shout out sa Saudi. Sabi ni Ezekiel Garcia, mga kapartner. Ayan. Okay. Samantala, dito muna tayo sa iba pang mga usapin, mga kapartner. Makibalita tayo! Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Alamin ang katotohanan, TV5 News 5. I-fact check niyo yan kung sa amin ba yan o sa PDP. Samantala, naku po, umabot po sa 100% ang case fatality rate sa rabies po, mga kapartner. Batay po yan sa datos ng Department of Health o DOH.
Di matapos lumabas sa datos na 89 sa kaso nito ay lumalabas sa datos na ang 89 na kaso nito mula January 1 hanggang March 16, 2024 ay nauwi sa kamatayan. Halak ka. Sa naturang kasong human rabies, ang kaso ng human rabies, ang Region 12 ang nakapagtala na may pinakamaraming kaso na nasa 12. Sinundan ito ng Region 4A at Region 5 na may 11 kaso. 92% sa mga na-report na kaso ay may history ng dog bite. 5% ay may history namang kagat ng pusa. Habang natitirang 2% ay mula sa iba pang hayop. Batay naman sa report, 45% sa mga kaso ay galing sa hayop na hindi na bakunahan, habang 54% na galing sa hayop na hindi alam ang vaccination status. Nako po, sa inyo pong mga mahilig mag-alaga ng hayop, tiyakin nyo po na una ay bakunado po kontra rabies. At pangalawa, dapat alagaan nyo mabuti yan at huwag nyo pong pakawalan. No? Pakawalan na dapat na kung ayaw nyo mang itali, dapat tiyakin ninyo na nasa inyo pong pangangalaga at wag na lang pong biglang makatakas. No? Tiyakin nyo po yan. Hindi po biro yan. No? Ang rabies mga kapartner. Samantala, tumanggap naman ng tig 15,000 pesos na livelihood grant mula sa Office of the Vice President, Panay at Negros Island Satellite Office ang 10 individual mula sa Bacolod City. Yan po ay sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, MTD program ng OVP. Alam niyo, mas maganda itong ganitong uri ng programa, pagninegosyo, kaysa yung simpleng bigyan mo lang ng ayuda para meron siyang pambili agad. Kasi pag ang pangnegosyo, pwede niyang doblehin eh. At saka pang long term siya. No? Unlike sa one-time payment lang, di ba? Kumbaga, yan yung sinasabi sa Bible pa nga yan, eh, di ba? Na dapat turuan na mangisda. No? Imbis na bigyan lang ng isda, turuan yung mangisda para mas marami siyang isda. Tama ba? Oo. Batay po sa tanggapan ng Office of the Vice President, bawat isa ay may existing business tulad ng sari-sari store, vegetable vending at milk tea and snack house. Sa tulungan nila ng programang MTD, nabigyan ng beneficiaries ng karagdagang puhunan para mas mapalawak at mapaunlad. So may existing na sila, malaking tulong po yan mga kapartner. Ang MTD ay isa sa mga flagship program ng OVP na may layuning magbigay ng entrepreneurial opportunities sa mga Pilipinong kabilang sa vulnerable at disadvantaged sector. Ako mas okay ito sa akin. Bigyan ng puhunan. Kaysa bigyan agad ng tawag nito ng ayuda, no? Mas maganda yan kasi pang matagalan yan eh. Pwede pang lumaki. Yung pera na yan, 15,000 pesos, makakabenepisyo yan mga ilang buwan, 'di ba? Kung magiging swerte siya, magiging magsusumikap, madiskarte siya, baka magtagal pa yan. So matitiyak na niya na meron siyang kakainin 3 beses sa isang araw, 'di ba? Samantala, PUVs bibigyan ng special permit sa mga rutang walang consolidated jeepneys. Tapos na po ang consolidation, last April 13 na po yung last day na yon. Sa pamamagitan ng special permits, mga kapartner, posibleng mabigyan ng special permits sa mga jeep sa kalapit na ruta para lang at least matiyak na meron sapat na mga sasakyan, pampublikong sasakyan. Batay sa record po ng LTFRB, 81% o mahigit 160,000 ng mga jeep sa bansang kasali sa PUV consolidation. Para naman sa pilit na mga bumabiyahe kahit hindi sumali sa consolidation, bagamat bibigyan mo na ng warning ay abutin na 1 taon ng suspension ng driver at pagbabayad ito ng 50,000 pesos. Naku po. Ang tagal na nito, no? Ang dami ng mga extension pa. Pero yun nga, sana government ay matulungan nyo rin yung mga kasi yun yung problema nila, napakamahal daw ng modern jeepney. Sabi dito, akala ko yung ukay-ukay na sa Freedom Park. Akala ko nga yung Freedom Park ginawang showroom ng mga responsibilities ng mga owner ng pag-aalaga ng mga dogs and cats, sabi ni Mia Poche. Correct, micronegosyo, mas makakatulong yon. Oo, mas maganda po yan talaga yung pagnenegosyo yung ibigay mo sa tao kumpara sa bibigyan mo lang ng ayuda. Mas prefer ko yon, di ba? Para hindi mo gawing tamad din, no? Wala namang problema tayo dun sa mga ayuda, lalo na yung mga during emergency talaga.
Pero mas maigi, pag-isipan na mabuti ng pamahalaan, negosyo. Paano mag-apply dyan sa VP project ni VP Sara? Ano niya lang, puntahan niyo lang siguro yung official social media page. Speaking of paano at paano yung tulong, no? Kasi DepEd at saka Office of the Vice President ang hawak ni VP Inday Sara. Mag-ingat po kayo, ha. Mas maigi yung official social media accounts ng DepEd at OVP lang po ang inyong i-follow. Huwag po kayo basta-basta maniwala sa mga post na nag-aalok ng mga scholarships. Babanggitin yung pangalan ni VP Sara, Secretary Sara Duterte. Baka kayo po ay maloko. Hindi lang kayo maloko. Hindi lang baka. Ako magsalita. Kasi parang ginagamit ba ito ng mga kalaban ni VP Sara para siraan siya? Naku po, mag-ingat po kayo, ha. Doon lang po sa legit na social media accounts ni VP Sara, Secretary Sara, kayo pumunta para alamin kung ano ba ang mga ino-offer kung meron man ng mga scholarships na yan, ha. Tama, long-term solution ang pangkabuhayan kaysa sa ayuda. Ipahuli sa ICC yung national problem sa Malacanang. Okay, pwede na mag-organize kayo ng ma-online, ma-issue rally para sa mga OFW to participate. Actually, yung mga online, actually, nakaka-participate din naman sila, di ba? Kasi naka-online din naman yung broadcast ng ma-issue rally. Kaya pala, bihira na kita makita sa mga DDS vloggers tuwing gabi. Ha? Ano raw? Anong nangyari? Yung tractor ba, nilibing na ba sa sa People's Park kasi sa misa, ano daw? Okay. Sabi dito, paano mag-apply? Yun nga, watching from Japan, maraming salamat sa Vina Vargas. POV deletion pala. Okay. Good afternoon, SMNI. Ayan, si Choyan's Vlogs. Micronegosyo, mas makakatulong. Ayan, okay, sige. Samantala, naku po, wala na tayong oras, ha. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa atin. Ngayon po ay Thursday. Meron pa tayo bukas. Tama? Ayan, tama. Kung tama ako, hindi ako mali. Kaya pala bihira na kita makita sa mga DDS vloggers tuwing gabi. Ha? Di ko gets. Sige. May hugot ito. Wow, ha? Level up ka na. Sino bang kausap nito? Ako ba kausap nito? Okay. Ginagawa pa lang yung comment section natin. Okay. Ay, bukas, kasama natin si Bisdak Pilipinas. Dito sa programang Makialam, no? Kaya tutukan nyo po yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Wala nang maisog rally, wala na siguro ang auction doon sa mga traktor. Sige, makibalita tayo kung meron. Admar, ito mga tanong na ito, wala namang mga silbing tanong to eh. Sa lahat, maraming salamat sa Led Ray. Maraming salamat po mga kapartner. Sa ulitin po, paalam.